Noong araw na sinunog ako ng sarili kong pamilya, nagsimula ang lahat sa isang sulyap. Isang mabilis, halos hindi pansining sulyap mula sa aking tiyuhin habang ang aking ama ay nagsisigaw ng aking pangalan sa gitna ng malamig na marmol ng palasyo. Nakatali ako sa isang kahoy na tulos. Nakaayos ang aking buhok, suot ang damit na minsang ginamit sa mga pagdiriwang ng estado. Ngunit ngayon, ito ay basang-basa ng langis. Sa paligid ko, katahimikan. Sa aking harapan, ang buong sambahayan, mga pinsan, mga tiyahin, mga gwardiya, ang imam ng palasyo. Lahat ay nakatingin sa akin. Lahat ay naghihintay. Tapos ay bumalik ang lahat. Parang isang kidlat na kumikislap sa langit bago ang kulog. At sa kisap mata, ako'y bata ulit. 6 na taong gulang. Nakaupo sa malamig na sahig ng silid panalanagin ng mga kababaihan, nakadamit ng sutla, at tinuturuan ng aking ina kung paanong bumigkas ng surah al-Fatiha nang walang pagkakamali. Ulitin mo, Sumaya, mariing wika ni inay, ang kanyang mga daliri ay nakapwesto sa Quran na nasa aking kandungan. Walang kaligtasan sa maling bigkas. Ang salita ng Diyos ay banal. Dapat ito'y eksaktong gaya ng iniulat. Bumigkas ako, nanginginig, habang ang ibang kababaihan sa silid ay tahimik na nanonood. Kahit ang mga tagapaglinis ay humihinto sa pagwalis kapag oras ng pagtuturo. Ang boses ng anak ng gobernador ay hindi dapat maputol ng ingay ng walis. Hindi ito itinuturing na pag-aaral. Isa itong seremonya. Sa Alsaw Palace, bawat kilos ay sagrado. Ngunit hindi ito sagrado sa paraang mapayapa. Ito'y sagrado sa paraang mahigpit. Disiplinado. Walang puwang para sa error. Lalo na kung ikaw ang anak ng pinakakilalang gobernador sa rehiyon ng Silangan. Ang pangalan ng ama ko ay Hassan al-Saud. Kilala siya bilang ang kamay na bakal na may guwantes na seda. Hindi siya sumisigaw, hindi siya lumuluhod, hindi siya nakikiusap. Siya'y nagbibigay ng utos. Kapag may sinabi siya, iyon ang batas. Lumalakad siya palibot sa palasyo gaya ng isang hari, bagamat opisyal lang siyang gobernador. May 3 lalawigan sa ilalim ng kanyang pamumuno, at sa mga taong nakapaligid sa amin, wala nang mas makapangyarihan maliban sa hari mismo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ako ang pangatlong anak na babae. Hindi tagapagmana, ngunit malapit sa sentro ng lahat. Hindi ko kinailangang patunayan ang sarili ko, dapat ay perpekto na ako sa oras ng aking pagsilang. Sumaya, ang oras ng Fajr ay hindi kailanman palalampasin, paalala ni inay habang tinutulak ako mula sa kama tuwing alas 4 ng umaga. Ang kanyang tinig ay malamig at mapurol, parang kutsilyo sa yelo. Hindi niya kailanman pinalampas ang kahit isang dasal. Sa katunayan, sa loob ng aming bahay, si inay ang tunay na tagapagtanggol ng pananampalataya. May doctorate siya sa Islamic Theology. Naisaulo niya hindi lang ang buong Quran, kundi libu-libong hadith. Kung may mali sa pagkakasabi ko ng kahit isang aya, maaari niyang sabihin kung anong surah iyon, anong talata, at kung anong interpretasyon ang sinang-ayunan ni Imam Malik o ni Ibn Taymiyyah. Nakakatakot siya sa katahimikan niya. Lalo na kapag nakatingin siya sa akin gamit ang mga matang tila sinisiyasat ang kaluluwa ko. Sa araw-araw naming buhay, may istriktong schedule, 4 oras 30 minuto dal, Fajr prayer 5 oras das, pag-aaral ng jurisprudence 7 oras das, almusal, tahimik, walang kwentuhan, 8 oras das. Memorization ng Quran 11 oras das, break, kung may mali ka sa memorization, walang break, 12 oras yas, dhuhr prayer at tuloy-tuloy hanggang sa isya. Pagkatapos ng gabi, may pagsusuri pa kung gaano karaming ayah ang naisaulo ko. Sa edad na 11, kabisado ko na ang buong Quran. Tinawag ako ng mga imam na kababalaghan. Tinawag ako ng pamilya ko na karangalan. Pero ako, sa loob, tinawag ko ang sarili ko, bihag. Ang Alsaw Palace ay may 127 silid. Sa edad na 20, napuntahan ko na ang halos lahat. Maliban sa isang seksyon sa silangang bahagi, isang lumang library na sinarhan mula pa noong panahon ng lolo ko. Bawal ang silid na yon, babala ng aking kapatid na si Layla isang beses noong kami mga bata pa. May mga aklat daw doon na hindi naayon sa Islam. Bakit hindi tinanggal kung bawal, tanong ko noon. Dahil sabi ni Tio Abdul Rahman, mas mainam na nakakandado ang tukso kaysa sinusunog. Para matutunan natin kung paano tanggihan ang bawal sa harap ng tukso. Tumingin ako kay Layla noon.
May tuwa sa kanyang mga mata habang sinasabi yon. Ako? Natakot ako. Pero natuto akong itago ang takot. Sa palasyo, hindi uso ang tanong. Ang bawat tanong ay senyales ng kahinaan. O mas malala ng pagdududa. At ang pagdududa ay isang kasalanan. Pero kahit ilang beses akong nagpuri, kahit gaano pa ako kabait sa mga dasal, may isang bagay na hindi maalis sa loob ko, ang kawalan. Parang tinig na pilit kumakatok sa isang pinto na walang sumasagot. Wala kang karapatang magreklamo, sabi ni Inay minsan nang makita niya akong nakatingin sa labas ng bintana, tinatanaw ang malalayong bundok. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng lahat, ganda, talino, posisyon. Tungkulin mong ibalik iyon sa pamamagitan ng pagsunod. Tumango ako. Ngunit sa loob-loob ko, may bumubulong, kung ito ang tunay na Diyos, bakit ang lungkot ko? Noong Ramadan ng taong 2017, dumating ang sagot sa isang anyong hindi ko inaasahan. Ito'y hating gabi. Ang mga tao sa palasyo ay nakatulog pagkatapos ng suhor. Tahimik ang paligid. Lahat ay nasa malalim na tulog. Ako? Gising. Hindi dahil sa dasal. Kundi dahil may tawag na gumigising sa akin gabi-gabi. Pumunta ako sa silid ng aking lolo, ang lumang library. Bitbit ang isang maliit na flashlight sa aking telepono, binuksan ko ang lumang pinto. Tumunog ito. Malutong. Parang tutol pa rin ito sa pagbubukas kahit ilang dekada ng sarado. Sa loob, makapal ang alikabok. Amoy lumang papel. Sa isang gilid, may mga estanteng nakatayo, punong-puno ng mga aklat sa Arabic, English, French, at mga wikang hindi ko kilala. Nilapitan ko ang isang estante. Dahan-dahang tinapik ang mga spine ng libro, parang hinahanap ang isang hindi ko alam na nawawala. Hanggang sa may maramdaman akong kakaiba. Isang bahagi ng estante ay parang mas magaan. Parang may hollow na espasyo sa likod. Pinindot ko. At bumukas ito. Isang maliit na compartment. Sa loob, 3 libro. 2 ay nasa French. Pero ang pangatlo isang itim na leather-bound book na may mga letra sa Ingles. The Holy Bible. Tumigil ang hininga ko. Hinawakan ko ito gamit ang nanginginig na kamay. Ito ay hindi lamang ipinagbabawal. Sa aming bansa, ito ay may parusang kamatayan. Ngunit narito ito, sa loob ng sariling librarya ng aming pamilya. Nasa kamay ko. Sa oras na yon, dapat ay inireport ko ito. Dapat ay isinara ko ang compartment at lumayo. Pero hindi ko ginawa. Itinago ko ang Biblia sa ilalim ng kutson ko na parang sikreto na may sariling pulso. At sa gabing iyon, nagsimula ang apoy. Hindi pa literal. Ngunit ito na ang simula ng lahat ng sunog na susunog sa mundo kung ginugol ko ang buong buhay kong buuin. Bawat palasyo may tinatagong lihim. Ang sa amin, literal na pwedeng pumatay. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin ng gabing iyon. Siguro dahil Ramadan. Siguro dahil hindi ako makatulog. O baka dahil sa matagal ko nang nararamdamang gutom, hindi sa tiyan, kundi sa kaluluwa. Tahimik ang buong palasyo. Ang mga tagasilbi, mga gwardiya, kahit sina inay at itay, lahat ay nagpapahinga matapos ang suhor. Ang ilaw sa mga pasilyo ay nakapatay, maliban sa ilang lampang kumikislap sa tabi ng mga haligi. Maingat akong lumakad, pinipigilan ang bawat langit-ngit ng aking mga tsinelas. Tulad ng sinabi ko noon, may isang bahagi ng palasyo na hindi ko pa naabot. Ang silangang pakpak, luma, sarado, nakukulob. Ayon sa mga kwento, dating opisina yon ni Lolo. Namatay siya bago pa ako ipinanganak, pero lahat ng alaala niya ay siniksik sa wing na yon at sa katuluyang nilimot. Mula sa 127 silid ng Alsao Palace, iyon ang nag-iisang bawal. At syempre, ang pinakakinatatakutan. Pero gabing iyon, hindi ako natakot. O baka mas tama, mas matimbang ang pananabik kaysa takot. Kumapit ako sa malamig na hawakan ng pinto. Umuukil-kil pa rin ang huni ng ceiling fan sa malapit. Sa isang iglap, binuksan ko ito. Bumungad ang amoy na parang pinaghalong lumang papel, alikabok, at kahoy na inaagnas. Nanlilimahid ang loob. Maraming estante, karamihan ay may telang panakip. Sa isang sulok ay may mga kahon, selyado, tinatakpan ng sako. At sa gitna ng lahat ay may isang mesa, may lamat sa gilid, parang sinadyang bitawan ang isang bagay mabigat. Tinanglawan ko ng flashlight mula sa cellphone ang mga libro.
May mga pamilyar, aklat sa ekonomiya, politika, kasaysayan ng Ottoman Empire, Arabic grammar. May iba sa French, karamihan marupok na at halos gumuho kapag hawakan. At saka ko yun nakita. Isang estante na parang may hindi tugma. Ang gitnang shelf, bagamat puno, ay may kaunting luwag sa likod. Kumabog ang dibdib ko. Nilapit ko ang kamay. Pinisil ang gilid. Nang hula. Nagbabaka sakali. Click! Isang bahagi ng kahoy ang umangat. At mula sa likod nito, dahan-dahang bumukas ang isang nakatagong panel. Maliit lang. Parang kompartimento para sa lihim. Sa loob nito, 3 aklat. 2 ay nasa French. Parang lumang political thesis. Pero ang pangatlo, isang black leather book. Wala nang ibang sulat kundi ang mga salitang, Ye Holy Bible. Namilog ang mga mata ko. Tumigil ang oras. Napahigpit ang hawak ko sa flashlight. Tumindig ang balahibo ko mula batok hanggang talampakan. Alam ko kung ano ang hawak ko. Alam ko kung gaano ito kasagrado o kabawal. Sa Saudi Arabia, ang pagmamay-ari ng Biblia ay hindi lamang bawal. Ito ay krimen. At kung ikaw ay prinsesa, anak ng gobernador, pinuno ng mga kababaihan sa prayer circle, ang pagkakahuli mo sa ganitong sitwasyon ay hindi lang kahihiyan. Ito ay sentensya. Pero narito ito. Sa mismong library ng aming pamilya. Sinong naglagay nito dito? Hindi ko alam. Wala akong oras magtanong. Ibinulsa ko ang Biblia. Inilagay sa loob ng aking abaya, pinisil ng mahigpit. Lumabas ako ng library na parang nakatakas mula sa hukay. Ilang beses akong tumingin sa paligid, baka may mata na nakasilip mula sa anino. Wala. Pagdating sa kwarto, isinarado ko agad ang pinto. Nilock. Inilabas ang libro. Tinignan. Ang takip nito ay may bitak na. Galing sa tagal at init. Ang mga pahina ay dilaw, ang sulat ay medyo kupas na. Pero buo. Inilagay ko ito sa ilalim ng kutson. Pinatong ang isa sa mga prayer rug ko sa ibabaw. Umupo sa kama. Hinawakan ang dibdib. Ang puso ko parang drum na pinapalo mula sa loob. 3 araw. 3 gabi. Hindi ko ito hinawakan. Sa araw, sinasabi ko sa sarili ko, wala to, curiosity lang. Sa gabi, pinipilit kong matulog. Pero sa tuwing pipikit ako, na-imagine ko ang taklob ng libro. Ang mga pahina. Ang posibleng laman. Hanggang sa ika-4 na gabi. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng kama. Kinuha ko ang cellphone. Binuksan ang flashlight. At maingat na hinugot ang Biblia mula sa ilalim ng kutson. Naupo ako sa prayer rug. Hinayaan kong dumampi ang liwanag ng flashlight sa pahina. Binuksan ko ito sa kung anong parte ang nabuklat. Mateo. Hindi ko inasahan yon. Hindi ko rin alam kung ano ang Mateo. Pero nagsimula akong magbasa. At mula sa unang talata, parang may bumubukas sa loob ko. May lalaking pinangalan ng Jesus. May lahi. May talaan ng kanyang pinagmulan. Parang walang kakaiba. Pero habang umuusad ako sa mga linya, may kakaibang tinig sa puso ko. Ang mga salitang binabasa ko ay hindi marahas. Hindi sila gaya ng mga sermon ng imam tungkol sa impyerno, kamatayan, o paghihiganti. Ang mga ito'y puno ng awa at pag-ibig. Mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Kapag may sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo rin ang kaliwa. Bumuntong hininga ako. Parang hindi ako huminga ng 3 araw. At ngayon, nakakahinga na ulit. Hindi ko na malayang 2 oras na akong nagbabasa. Hindi ko napansing lumuhod na ako. Hindi ko alam kung anong lakas ang nag-angat ng mga kamay ko sa hangin, pero bigla ko na lang nasabing, kung sino ka man kung totoo ka ipakita mo sa akin. Walang sumagot. Walang kidlat. Walang boses mula sa langit. Pero may liwanag sa dibdib ko. Parang may apoy na hindi naninira, kundi nagpapainit. Kinabukasan, parang wala lang. Ginising ako ni Halima, ang aking kasambahay. Magandang umaga, prinsesa. Oras na ng fajar. Tumango ako. Nagdasal ako. Pero ang puso ko ay nasa ibang panalangin. Gabi-gabi, bumabalik ako sa Biblia.
Minsan 1 oras. Minsan 5. Minsan, hindi na ako natutulog. Nabasa ko ang tungkol sa isang babaeng tinulungan ni Jesus matapos mahuli sa pangangalo niya. Ang lahat ay gusto siyang batuhin. Pero si Jesus ay yumuko at nagsulat sa lupa. Sabi niya, ang sinumang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Tahimik akong napaluha. Sino itong lalaking ito? Sino itong Diyos na hindi nananakot kundi nagpapatawad? At bakit, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong minamahal ako ng walang kondisyon? Noong gabing iyon, lumuhod ako sa parehong prayer rug. Hindi para kay Allah. Hindi para sa mga dasal na natutunan ko mula pagkabata. Lumuhod ako para sabihin ang isang panalangin na walang ritual. Walang aya. Walang hadith. Jesus ni. Tahimik lang ang silid. Ang aircon ay umaandar. Ang ilaw ng cellphone ay mahina. Pero ang loob ko, parang may ilaw sa kwarto ng kaluluwa ko na matagal nang patay. Hindi ko alam kung may nakakita sa akin. Hindi ko alam kung may nakarinig. Pero ang isang alam ko, sa gabing iyon, hindi lang ako basta nagdasal. Sa gabing iyon, unang beses akong nakipag-usap sa isang Diyos na tila nakikinig. Sa palasyo, mas mapanganib ang magduda kaysa magkasala. Ang kasalanan, pinapatawad paminsan, lalo kung may dugo kang maharlika, at may 3 imam na pwedeng manalangin para sa'yo. Pero ang pagdududa, iba yon. Ang pagdududa ay isang sugat sa imahe. Isa itong impluwensya. Isang banta. Kaya't noong nagsimula akong ngumiti sa maling oras, tumingin sa mga lingkod ng mas matagal kaysa dati, at magtanong ng mga tanong na hindi ko dati binabanggit, napansin nila. Hindi ko agad napansin ang pagbabagong iyon sa sarili ko. Mula noong unang beses kong binasa ang Ebanghelyo ni Mateo, parang may unti-unting natutunaw sa loob ko. Parang yelo na unti-unting kinikilig ng init ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, kalayaan. Naglalakad ako sa mga pasilyo ng Alsao Palace nang mas magaan ang pakiramdam. Hindi dahil ligtas na ako, pero dahil parabang sa bawat gabi ng lihim na pagbabasa, may parte ng kadena sa aking dibdib na nalalaglag. Pero ang kalayaan ay maingay, kahit pa sinusubukan mong itago ito. Una kong napansin ang pagbabago kay Fatima. Siya ang pinakamatagal kong kasambahay. 3 taon na siyang kasama ko. Siya ang nagdadala ng almusal ko tuwing umaga, tumutulong sa akin sa pagbibihis, at minsan, siya pa ang nagtatahi ng mga sira sa abaya ko kapag wala ang tagamanahi. Tahimik si Fatima. Hindi siya kagaya ng ibang mga lingkod na palakaibigan o madaldal. Pero marunong siyang makinig. At sa isang palasyong punong-puno ng mata at tenga, napakahalaga ng isang taong marunong tumahimik. Kaya noong isang araw habang sinusuot ko ang aking pulseras, tinanong ko siya ng pabulong, Fatima, naniniwala ka bang pinapatawad ng Diyos ang lahat, kahit gaano kalaki ang kasalanan? Hindi siya sumagot. 1 segundo. 2. 3. Nang tumingin ako sa salamin, nakita kong hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang isinusuksok ang huling bahagi ng kwintas ko. Pagkatapos noon, nagsimula na ang distansya. Ang mga tipikal na ngiti niya ay nawala. Ang kanyang paglapit ay naging mas mekanikal. At minsan, napapansin kong nakatingin siya sa akin habang inaayos ang kama na para bang may binabasa sa mukha ko. Hindi ko pinansin. Hanggang sa nagsimula akong makakita ng mga maliit na bagay sa kwarto ko na hindi tama. Isang gabi, pagka-uwi ko mula sa family prayer, napansin kong ang Biblia ay hindi na sa parehong pwesto kung saan ko ito itinago. Bahagyang umangat ang gilid ng kutson. Sa unang tingin, baka aksidente lang. Pero nangyayari ito muli at muli. Minsan, ang prayer rug ko ay bahagyang nakaikot, parang may ibang taong gumamit nito. Isang araw, ang drawer ng bedside table ko ay nakabukas ng kaunti, kahit sigurado akong isinara ko ito bago lumabas. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko, pagod lang ako. Guni-guni lang ito. Pero ang paranoia ay parang usok, hindi mo agad nakikita, pero kapag sumikip na ang paghinga mo, sigurado kang may apoy. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hallway papunta sa silid-aralan para sa Quran review, napansin kong may 2 gwardiya na hindi ko pa nakikita dati. Pareho silang matangkad, malalapad ang balikat, at parehong nakasuot ng walang marka na uniform. Wala sa kanila ang karaniwang paggalang na nakasanayan ko. Walang tango. Walang e-princess. Tahimik lang silang tumayo. Nakatingin.
Sinubukan kong maging normal. Umupo ako sa harap ng imam. Binuksan ko ang Quran. Ngunit nang humarap siya sa akin, may tanong agad siya. Sumaya, ipaliwanag ang kahulugan ng ayah 171 ng Surah Al-Baqarah tungkol sa jihad. Sinagot ko siya ng maayos gaya ng dati. Pero ang tono niya ay kakaiba. Parang naghahanap ng butas. Parang naghahanap ng paglihis. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig ang mga tanong inang mga nasa paligid ko. Si Itay ay nagiging mas mapanuri tuwing kami magkakaroon ng family dinner. Si Inay, bagamat tahimik, tila mas malamig ang titig kaysa dati. Ang pamilya namin ay tila isang balong malalim at sa ilalim nito may gumagalaw. Isang gabi, sa gitna ng tahimik na kwarto, binuksan ko ulit ang Biblia. Bumukas ito sa Ebanghelyo ni Juan. Sa simula pa'y naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gabing iyon, napaiyak ako. Hindi ako umiiyak. Hindi ako iyakin. Hindi bagay sa akin ang luha. Pero may bumiyak sa akin sa paraang hindi kayang salansangin. Parang sinabihan ako na, anak. Totoo ang nabasa mo. Naririto ako. Sa gitna ng pagluha, hindi ko narinig ang mahinang tunog sa labas ng pinto. Ngunit naramdaman ko. Tumayo ang balahibo sa batok ko. May aninong dumaan sa ilalim ng gap ng pinto. Isang uri ng liwanag. Maaaring flashlight. Hindi ko na tinago ang Biblia. Hindi ko na isinara ang ilaw sa cellphone. Inilapag ko ang aklat sa harap ko, marahan, at nanatiling nakaluhod. Sa isip ko, kung oras ko na, oras ko na. Pero wala. Umagos lang ang oras. Tumahimik muli ang paligid. Kinabukasan, may pagbabago na naman. Si Fatima ay hindi na pumasok. Wala ni anino niya. Wala ring pasabi. Ang ipinalit sa kanya ay isang batang lingkod na hindi ko pa nakilala. Walang paalala. Walang paalam. Pagdating ng gabi, tinawag ako ni Itay para sa Quran recitation. Sama-sama ang buong pamilya. Karaniwan na ito. Pero ngayon, kakaiba ang presensya. Parang may hiningang mabigat sa hangin. Ang mga gwardiya ay nakapwesto sa gilid ng silid, gaya ng dati, pero ang tingin nila sa akin ay hindi na gaya ng dati. Habang binabasa ni Itay ang surah tungkol sa pakikidigma sa mga hindi mananampalataya, tahimik akong bulong sa ilalim ng aking hininga, Jesus, tulungan mo akong maunawaan ito. Akala ko ay sobrang hina ng pagkakasabi ko. Pero sa gilid ko, nakaupo si Tio Abdul Rahman. Pumikit siya. Nang tumingin ako, nandoon na ang pagdududa sa kanyang mga mata. Isang uri ng pananabik. Isang uri ng kasiguraduhan. Kinabukasan, may bagong imam na dinala sa bahay. Ayon kay Inay, para raw sa spiritual inspection. Routine daw. Pero alam ko kung ano yon. Isang uri ng interogasyon. Isang uri ng pagsubok. Isang gabi, habang sinusuklay ko ang buhok ko sa harap ng salamin, naramdaman kong may bumukas sa pinto. Wala sa akin ang kontrol. Hindi ako lumingon. Hindi ko binilisan ang galaw. Pero ang kamay ko ay nanlamig. Walang kumatok. Walang tinig. Tahimik lang siyang bumukas. At hindi iyon ang Diyos. 3 segundo lang ang kailangan para tuluyang iwasak ang buhay ko. At 3 salita lang ang kailangan ko para tanggapin ang kapalaran ko, naniniwala ako. Gabing iyon, pagod ako pero mapayapa. Parang ang loob ko ay humihinga na sa isang ritmo na hindi na kayang kontrolin ng mga dasal ni Inay o ng mga sermon ni Tio Abdul Rahman. Nakaupo ako sa aking prayer rug. Hawak ko pa rin ang Biblia. Bago ko basahin, nanalangin muna ako. Jesus, kung anuman ang mangyari akin ka. At ako'y iyo. Nagbukas ako sa aklat ni Juan. Nabasa ko ang mga linyang, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman. At sa gitna ng liwanag ng aking cellphone, napansin kong may dumaan sa ilalim ng pinto, isang aninong hindi sa akin. Isang yabag. Isa pa. Mabilis. Taimtim. Lumingon ako. Si Fatima. Nakatayo sa bukana ng pintuan. Tahimik. Nanlilisik ang mga mata. Nakatingin siya sa Biblia sa aking mga kamay na parang nakakita ng multo. Wala siyang sinabi. Wala akong sinabi. Nagtagpo ang aming mga mata.
At sa isang kisap mata, tumalikod siya. Walang ingay. Tumakbo sa madilim na pasilyo. Alam ko kung saan siya pupunta. Alam ko kung ano ang kanyang sasabihin. Siguro may 30 minuto akong natitira. Sa halip na itago ang Biblia, binuksan ko pa ito. Nagbasa. Umiyak. Tumawa sa gitna ng luha. Sa wakas, ang katotohanan ay hindi na lihim. Walang pader, walang kurtina, walang takip. Nang magsimulang mag-etyo ang sigaw ni Itay sa loob ng marmol na mga bulwagan, hindi ako nanginig. Nang tawagin niya ang pangalan ko sa paraang tila nilulunok ang galit at sakit, hindi ako nagtago. At nang bumukas ang pinto ng aking kwarto, ako'y nakaluhod pa rin. Hawak ko ang Biblia. Hindi sa ilalim ng kutson. Hindi sa drawer. Hindi sa anino. Sa harap nila. Sa liwanag. Si Itay ang unang pumasok. Ang kanyang mukha, hindi na ang ama na nagpaturo sa akin kung paano sumakay ng kabayo. Hindi na ang ama na yumakap sa akin nang ako'y nilagnat noong 9 na taong gulang ako. Iba siya ngayon. Isang hukom. Isang kinatawan ng galit na hindi kayang sukatin ng mundo. Nasa likuran niya si Inay, si Tio Abdul Rahman, ang aking mga kapatid, at 3 gwardiya. Ano yan sa kamay mo? Tanong niya. Malamig. Puno ng banta. Tinitigan ko siya. Ang Biblia, Ama. At pinaniniwalaan ko ang bawat salita nito. Walang hininga sa silid. Hanggang sa sumabog ang kanyang galit. Sinigawan niya ako. Tinawag akong traidor, kahihiyan, nilaso ng banyagang impluensya. Umiyak si Inay, umiiyak na parang may nawalang sanggol. Si Tio Abdul Rahman. Nakangiti. Tahimik. Tagumpay ang nasa kanyang mga mata. Kinalagkad nila ako palabas ng aking silid. Ang mga gwardyang minsang nagprotekta sa akin, ngayoy tumingin sa akin na parang salot. Ang dating prinsesa ngayon ay kriminal. Dinampot nila ako at dinala sa isang silid na hindi ko pa nararating, isang piitan sa pinakailalim ng palasyo. Semento ang pader. Walang bintana, kundi isang maliit na siwang sa itaas na hindi kasing laki ng 2 palad. Doon ako iniwan. Mag-isa. Tahimik. Hindi ako binigyan ng pagkain. Isang basong tubig lang at isang pirasong tinapay. Ilang oras ang lumipas bago ako muling nakita. Dinala ako sa main hall ng palasyo. Dati itong lugar ng mga piging, ng mga pagdiriwang, ng mga kasalan. Ngayon, isang hukuman. Sa harap ko, 3 matataas na imam mula sa lungsod. Sa gilid, si Tio Abdul Rahman, hawak ang isang folder, ebidensya, sabi niya. Sa kanan, ang mga miyembro ng pamilya, nakaupot nakatingin na parang nanonood ng isang drama sa entablado. At sa kaliwa, ang ama ko. Nakatayo. Nakakunot ang noo. Isa-isa nilang binasa ang mga akusasyon. Apostasya. Paglapastangan sa Islam. Pagpapalaganap ng maling pananampalataya. Panganib sa moralidad ng pamilya. Pananabik sa impluensya ng dayuhan. Sa ilalim ng kanilang interpretasyon ng Sharia, bawat isa ay may kaparusahang kamatayan. Tinawag si Fatima para tumestigo. Natagpuan ko po siyang nakaluhod, may hawak na Biblia. Nagdarasal siya kay Jesus. Tinawag ang mga gwardyang nagsalaysay na ako'y nagtatanong ng mga kakaibang tanong sa mga imam. Sinabi ng bagong imam na tila hungkag at sapilitan ang aking pagdarasal sa mga nakaraang linggo. Tumango ang lahat. Tahimik lang ako. Walang depensa. Nang ako'y tanungin para magsalita, tumayo ako. Tinitigan ko sila isa-isa. Si Jesus ang nagpakita sa akin ng Diyos na hindi ko kailanman naramdaman sa Islam. Mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya ako pinaparusahan. Ibinigay niya ang kanyang anak hindi para hatulan ako, kundi para iligtas ako. Mas pipiliin kong mamatay bilang Kristiyano kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Kumalabog ang bulwagan. Sumigaw si Tio Abdul Rahman. Tumayo si Inay. Pumikit si Itay. Ngunit bago pa ako umupo, humakbang si Ama. Sumayan. Ang boses niya ay halos bulong. May kirot. May pakiusap. Anak, bumalik ka. Sabihin mong nagkamali ka. Pwede nating kalimutan to, ibabalik kita. Wala nang makakaalam. Ipaglalaban kita. Pero huwag mo nang ituloy to. Napahikbi si Inay. Nakikiusap ako, anak.
Anak kita. Itanggi mo si Jesus. Isang beses lang. Sabihin mo lang. Kalimutan na natin. Tumulo ang luha sa mata ko. Hindi ko na kayang pigilan. Ama. Mahal kita higit sa buhay ko. Pero hindi ko maitatanggi si Jesus. Siya ang katotohanan. At hindi ko ipagpapalit ang walang hanggang buhay para sa pansamantalang kaligtasan. Walang sumagot. Tumango ang punong imam. Ipag-uutos ang hatol, sabi niya. Sentensya, kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa publiko. Isasagawa sa loob ng 2 araw. Tumayo ang lahat. Isa-isa silang lumabas. Ako, binalik sa piitan. Walang kama. Walang unan. Isang malamig na sahig at isang silid na punong-puno ng etyo ng sarili mong hininga. Doon ako iyak. Doon ako mananalangin. Doon ako magsusulat sa hangin ng mga panalangin na walang tinta. Kinabukasan, dinalaw ko ni inay. Umupo siya sa kabila ng rehas. Hindi na siya galit. Umiiyak na lang. Hindi niya dala ang kanyang Quran. Wala rin siyang sermon. Sumaya, ikaw ang anak kong pinakamatalino. Pinakamasipag. Pinaka-devoted. Paano mo ito nagawa? Hindi ako sumagot. Anak, ilang batang babae ang tumitingala sa'yo. Tignan mo ang pinsan mong si Mariam, na ayaw nang magsuot ng abaya dahil ikaw raw ay hindi nagsusuot ng maayos noong isang araw. May epekto ka, anak. Hindi mo ba naiintindihan? Tumayo siya. Lumapit sa rehas. Hinawakan ng bakal. Hindi ka na ang anak ko. Tahimik lang ako. Kapag sinunog ka sa loob ng 2 araw, wala akong mararamdaman kundi ginhawa. Dahil tapos na ang kahihiyan. Umalis siya. At naiwan akong mag-isa. 3 araw lang ang lumipas mula noong una kong binasa ang Biblia hanggang sa oras ng aking sentensya. Ngunit sa loob ng 3 araw na iyon, nakilala ko ang isang Diyos na hindi nangangailangan ng takot, kundi ng puso. At sa gabing iyon, habang nakatingin sa maliit na siwang sa kisame, tinanong ko ang sarili ko. Kung 48 oras na lang ang natitira sa'yo, magtitiis ka pa ba para sa paniniwala mo? Sa akin, ang sagot ay, dahil wala nang ibang babalikan. Wala nang pagtakbo. Ang natitira na lang ay ang apoy. O isang himala. Umakyat ang apoy hanggang sa mukha ko. At doon siya nagpakita. Ang gabi bago ang aking pagbitay ay walang bituin. Ang langit, tulad ng loob ng selda ko, itim, walang ilaw, walang hangin. Nakaupo ako sa malamig na sahig, nakasandal sa pader, nakatingin sa kisam kung saan may maliit na siwang ng liwanag. Para bang iyon ang tanging koneksyon ko sa labas, sa mundo, sa langit. 2 araw. Iyon ang ibinigay nila sa akin. 2 araw para magbago ang isip. 2 araw para magbalik loob. 2 araw para itakwil si Jesus. Pero bawat segundo ng 2 araw na iyon ay para lang sa isang bagay, paghahanda. Hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Hindi ko alam kung paano mamamatay ang isang tao nang may dignidad habang sinusunog ng buhay. Wala akong gabay. Wala akong manual. Ang meron lang ako ang isang pangalan. Jesus. Sa buong magdamag, hindi ako natulog. Nanalangin ako. Paulit-ulit. May luha. May katahimikan. May pagsuko. Kung ito na ang huli, Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Kahit isang segundo. Kahit isang hininga. Ang mga alaala ng pagkabata ay dumaan na parang pelikula. Ako, sumasakay ng kabayo kasama si Itay. Ako, pinupuri ni Inay sa pagme-memorize ng Quran. Ako, naglalaro kasama si Laila at Mariam sa hardin. Tapos ako, nakaluhod sa prayer rug, hawak ang Biblia, tumatawag sa isang Diyos na dati tinuro sa akin na kalaban. At sa gitna ng paggunita, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Oras na. Dumating ang mga gwardiya. 2 sa kanila ang dati nagbabantay sa pinto ng kwarto ko. Ngayon, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Tumayo ka, prinsesa. Tumayo ako. Walang duster na puti. Tinanggihan ko ang damit panglibing na inialok nila. Suot ko ang aking normal na abaya, itim, may kaunting borda. Walang alahas. Walang takip sa buhok. Gusto kong harapin ang kamatayan bilang ako. Dinala nila ako sa gitna ng palasyo.
Sa bawat pasilyong dinaraanan ko may alaala. Ang silid kung saan ko unang tinanong si Fatima kung pinapatawad ba ng Diyos ang lahat. Ang hallway kung saan ako unang nagtanong kay Itay tungkol sa awa. Ang pinto ng library na binuksan ko sa gabi ng Ramadan. Ngayon, lahat iyon ay paalam. Pagdating sa courtyard, tila may piyesta. Puno ito ng mga tao. Mga miyembro ng pamilya. Mga tagapaglingkod. Mga opisyal ng gobyerno. Lahat ay naroon. Ang istaka ay nasa gitna. Kahoy. Matibay. Sa paligid, mga bungkos ng kahoy na binasa sa langis. Tumigil ako sa tapat ng tulos. Tahimik. Lumapit ang isang imam. May hawak na sulo. Binasa ang ilang ayah mula sa Quran. Mga talata tungkol sa parusa sa mga apostata. Tungkol sa apoy. Sa impyerno. Sa pagsunog. Sa likod niya si Tio Abdul Rahman. Hindi na siya ngumingiti. Seryoso. May bahid ng kaba. Tumabi siya kay Itay. Ang aking ama maputla, maputlang maputla. Hawak ang rosaryo ng Islam. Nakangatog ang mga kamay. Nilapitan niya ako. Anak, sabi niya. Pakiusap. Isang salita lang. Itakwil mo siya. At ililigtas kita. Huwag mo akong panuoring masunog ang sarili kong anak. Humina ako ng malalim. Hindi ko siya itatanggi, ama. Kahit kailan. Kahit pamamatay ako ngayon. Tumulo ang luha niya. Tumalikod siya. Ipinuwesto nila ako sa kahoy na tulos. Tinali ang kamay at paa. Mahigpit. Masakit. Amoy ko ang gasolina. Malapit. Malagkit. Pumatak sa aking palad. Tumahimik ang lahat. Walang nagsalita. Walang umiyak. Parang lahat ay hinihintay ang isang bagay na hindi nila kayang unawain. Itinaas ng imam ang sulo. Inilapit sa kahoy. Humawak ako sa tali. Pumikit. Jesus, bulong ko, kung tunay ka, iligtas mo ako. Ngayon na. At sumiklab ang apoy. Una, sa paa. Sobrang init. Parang may milyong karayom na bumabaon sabay-sabay. Narinig ko ang sarili kong sigaw. Pero hindi ko alam kung ako nga ba yon. Umakyat ang apoy sa hita. Sa balakang. Sa tiyan. Umiiyak ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa sakit. Sobrang sakit. Jesus, sigaw ko, nandito ka ba? Ang apoy ay umabot sa dibdib ko. Ang aking buhok nag-aalab. Ang aking balat parang pumuputok. At saka yon nangyari. Isang liwanag. Mula sa taas. Mas maliwanag pa sa araw. Mas mainit. Pero hindi nakakapaso. Tumigil ang apoy. Tumigil ang oras. Tumigil ang lahat. Sa gitna ng liwanag, isang anyo ang lumitaw. Isang lalaki. Puti ang kasuotan. May mga sugat sa kamay. Ang mukha niya hindi ko kayang ilarawan. Pero ang mga mata niya puno ng habag ng kapangyarihan ng pag-ibig. Anak, sabi niya, hindi sa tainga kundi sa puso. Akin ka. Halika. Sa isang iglap natanggal ang mga tali. Ang apoy nawala. Tumayo ako. Buo. Walang sugat. Walang marka. Ang abaya ko ay sunog pero ang balat ko hindi nasaktan. Tahimik ang lahat. Walang umimik. Parang ang mundo ay huminto. Tumingin ako sa paligid. Ang mga gwardiya nakaluhod. Ang mga imam nakatitig, namumutla. Si Itay nakaupo sa lupa, umiiyak. Walang salita ang narinig. Wala. Hanggang sa muli kong marinig ang boses sa loob ko. Tumakbo ka, anak. Tapos na ang iyong oras dito. Nagsisimula pa lang ang misyon mo. At nagsimula akong maglakad. Walang humarang. Walang humadlang. Walang nangahas. Dahil paano mo pipigilan ang isang taong kakalabas lang sa gitna ng apoy na buhay at buo? Buong kaharian ay gusto ang ulo ko. Pero ang langit may ibang plano. Pagkalabas ko mula sa apoy, para akong multo na gumagala sa gitna ng gising na bangungot. Tahimik ang mga mata sa paligid, nakapako sa akin, takot na takot, hindi sa akin bilang sumaya, kundi sa kung anong hindi nila maipaliwanag na kababalaghan.
Sa mundo nila, walang puwang ang milagrong hindi sinang-ayunan ng batas. Walang kwento kung saan ang bida ay tumanggi sa sistema at nabuhay para ikwento ito. Pero ako ang kwento. At wala silang ideya kung anong gagawin sa akin. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Basta naglakad lang ako, marahan, tahimik, palabas ng courtyard, dumaan sa pagitan ng mga gwardyang dati nananakit, ngayon ay hindi makatingin. Pagdating ko sa pasilyo malapit sa silid-aklatan, may humila sa braso ko. Isang babae. Nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Ang mata lang ang kita. Hindi ko siya kilala. Bumulong siya, mabilis. Kasama ako ng mga kapatid. Sumama ka kung gusto mong mabuhay. Wala akong panahon magtanong. Tumango lang ako. Dinala niya ako sa isang silid sa likod ng palasyo, dating imbakan. Sa loob, may 3 lalaki na pawang Arabo, matitikas pero tahimik. Ang isa ay may hawak na bag, ang isa, baril. Ang isa, cellphone. Siya na, tanong ng isa. Ang babae ay tumango. Alam niyo bang hinahanap siya ng buong Riyadh sa loob ng 1 oras? Tanong ko, nanginginig. Alam namin, sagot ng babae. Kaya kailangan mong mawala bago sumikat ang araw. Nagpalit ako ng damit, isang abaya na payak, walang burda, walang pagkakakilanlan. Tinakpan nila ang aking mukha ng nikab. Binigyan ako ng na peke. Ayon sa papel, ako si Huda Al-Masri, tagalinis mula sa Al-Asa, pauwi sa pamilya sa Tabuk. Sumakay kami sa isang delivery truck na may laman na sako ng trigo. Pinahiga nila ako sa ilalim. Itinago sa pagitan ng sako. Binigyan ako ng maliit na headset. Makikinig ka lang. Huwag kang magsalita. Kapag tinanong ka, umiti at tumango. Tumango ako kahit hindi nila kita. Sa unang checkpoint, halos mamatay ako sa kaba. Narinig kong may sumisigaw sa labas. Hanapin ang babae. Maaaring nakatakas. Hindi siya tao. May nangyaring hindi maipaliwanag. Tila sinusuri ang bawat sakong nasa truck. 1, 2, 3. Naramdaman ko ang bigat ng paa sa ibabaw ko. Isang hakbang lang mula sa pagkakahuli. 1 pang segundo at baka may magtanong. Pero isang sigaw mula sa labas ang nagpabalik sa kanila sa labas. May problema sa kabilang kalsada. At umandar na muli ang truck. Napaluhod ako sa loob ng sako. Walang luha. Walang salita. Puro paghinga. Puro panalangin. Pagkatapos ng 6 na oras na biyahe, nakarating kami sa isang maliit na bahay malapit sa disyerto. Doon, sinalubong ako ng isang matandang lalaki na may maamong mukha. Salam, sabi niya. At saka sa mas mahinang boses, Shalom. Sa pangalan ni Yeshua, maligayang pagdating. Niyakap niya ako. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako. Buong bigat. Hindi ng kahinaan, kundi ng pagbagsak ng lahat ng kinarga kong takot mula pagkabata. Doon ko nalaman, isa silang underground church. Mga Arabo. Mga Kristiyano. Mga dating Muslim. Lahat itinatago ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng lupa. Lahat ay may kwento ng pagtanggi, pagkakahiwalay sa pamilya, pagtakbo. Sa gabing iyon, kasama nila akong nanalangin. Walang Biblia, kundi mga talata na naisaulo nila. Sa gitna ng dilim, nagbigay sila ng papuri. At sa gitna ng takot, nagbigay sila ng pag-asa. Isa sa kanila, si Laith, ang dating imam ng Mecca. Ngayon, isa ng tagapagturo ng salita ni Kristo sa mga lihim na pagtitipon. Alam mo ba, sabi niya sa akin, na hindi lang ikaw ang ginamit ni Jesus para gisingin ang mga patay sa lugar na ito. Ako, tanong ko, umiiyak pa rin. Tumango siya. Nang makita kanilang lumabas sa apoy, ang mga puso ng ilan ay nasindihan. May mga bantay na nagtanong na, anong Diyos ang hindi nagpapasunog? Ilang araw ang lumipas. Paikot-ikot kami sa disyerto, laging may bantay, laging may planori. Hanggang sa isang gabi, sinabi nila, handa na. Tumawid ka na. Sa hangganan ng Jordan, walang ilaw. Walang bakod. Isang jeep lang ang naghihintay sa gitna ng buhangin. Bago ako sumakay, humawak sa kamay ko ang babaeng tumulong sa akin noong una. Bago ka umalis, sabi niya, gusto naming ipanalangin ka. At kung handa ka, gusto naming bigyan ka ng bagong pangalan. Isa na ang Diyos ang pumili. Tumango ako, naluluha. Dinala nila ako sa isang maliit na tent.
May palanggana ng tubig. Tinignan ako ni Leif. Sumaya, sabi niya, mula ngayon, sa langit at sa lupa, ikaw ay tatawaging Nor. Ilaw. Dahil ang liwanag ay nasa iyo. At marami ang madidilaan nito. Ibinaba niya ang tubig sa ulo ko. Inilulubog ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At sa gitna ng init ng disyerto, sa gitna ng panganib, sa gitna ng takot, sa wakas, ako ay malaya. Tumawid kami ng border. Walang putok. Walang checkpoint. Pagdating sa Jordan, sinalubong ako ng isang grupo ng mga Kristiyano. Legal. Malaya. Tinanggap nila ako. Ipinroseso ang aking asylum. Binigyan ako ng bagong dokumento, bagong tirahan, bagong buhay. Pero isang gabi, habang ako'y nakatingin sa bintana ng bagong silid, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi takot. Hindi sakit. Kundi panibagong pakikipaglaban. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko kaligtasan ang wakas. Pero narinig ko sa puso ko ang bulong ng Diyos. Ngayon pa lang nagsisimula ang laban. Idineklara nilang patay na ako. Ngayon, ako ang hininga na muling bumubuhay sa mga bagang palihim na naglalagablab. Pagkatapos ng 3 taon, bihasa na ako sa pagtatago. Hindi sa katawan, sa sarili. Ang pangalan kong Sumaya ay isang alaala na ginagamit ko lang tuwing tumitingin ako sa salamin na walang refleksyon ng nakaraan. Sa buong mundo, ako si Nor. Pero sa ilalim ng lupa ng Saudi Arabia, ako pa rin ang babaeng hindi nasunog. Sa mga lungsod ng Riyadh, Jeddah, at Al-Khobar, gumagalaw ang mga lihim. Isang babae sa itim ang naispatan na nagbibigay ng maliliit na pakete sa gabi, akala ng iba droga. Hindi nila alam, Biblia yon. Tagalog. Arabic. English. Bawat isa may kamay na magbabago ng buhay. Ako ang humahawak ng network. Hindi ko ito inimbento. Pinalalim ko lang. May daan-daan na ngayon. Dating mga Muslim. Dating walang paniniwala. Mga anak ng imam. Mga gwardya. Mga asawa ng mga prinsipe. Noong unang marinig nila ang kwento ko, hindi sila naniwala. Pero noong nakita nila ang video, may video, kinunan ng isang bantay na ngayoy pastor na sa ilalim ng lupa, naniwala sila. Ang babaeng nasusunog pero hindi nasunog. Ang prinsesang itinakwil pero hindi nasira. Ang testimonya ay naging apoy na hindi nila maapula. Ngayon, may sistema kami. May mga simbahan sa ilalim ng lupa, karinderyang mukhang ordinaryo, warehouse na may likod-silid na may krus sa dingding. May mga tauhan, mga kababaihan na nagtuturo ng salita sa mga kabataan, habang kunwaring nagtuturo ng Ingles. May mga tagapagligtas, mga driver ng Grab, delivery boys, nurse, engineer, lahat kasangkot. Ako ang tulay. Ako ang ugnayan ng bawat lihim na grupo. Ako ang sinisisi ng gobyerno sa pagkabulok ng moralidad ng kabataan. Pero hindi ako nagtuturo ng rebelyon. Tinuturo ko lang ang pangalan niya. Jesus. Ilang beses na akong muntik mahuli. Isang checkpoint sa Qasim, nakasalubong ko ang dating gwardiya ng palasyo, si Rafik. Noong una, hindi ko siya nakilala. Pero siya ang unang ngumiti. Ako ang bantay mo nung gabi bago kasunugin, anya. Tumayo ako, handang tumakbo. Ngunit siya ilumuhod sa harap ko. Pinanood ko ang milagro. Simula noon, binago niya rin ako. Sumama na rin ang asawa ko. Ang anak kong babae ay nagbabasa ng salita tuwing gabi. Umiyak siya. Umiyak ako. Wala nang galit. Puro himala. Ngunit hindi lahat ay ganon. Hindi lahat ay yakap. Sa bawat bagong Kristiyanong na ililigtas namin, may isa namang sinusunog, hindi literal, kundi dahan-dahang pinapatay ng takot at kahihiyan. May mga kabataang babae na ginugulpi. May mga batang lalaki na tinatakwil. May mga ina na hindi na muling nakita. Ilang beses na rin akong muntik mamatay. Isang delivery run sa Alhasa, halos tamaan ako ng bala. Isang beses, nalaso ng tubig ko. Isang beses, may sumubok sunugin ang tinutuluyan kong bahay. Pero hindi ako nag-iisa. At hindi ako takot. Dahil ang lalaking nagpakita sa akin sa gitna ng apoy ay kasama ko pa rin hanggang ngayon. May araw na naisip kong bumalik. Hindi sa palasyo, doon ay tiyak na kamatayan. Kundi sa mga alaala. Sa pamilya.
Isang gabi, habang binabasa ko ang isang sulat mula sa isang batang babae na nagpakilalang pinsan ko, napahinto ako. Sumaya, hindi ko alam kung totoo ang milagro mo, pero simula nang mabasa ko ang salita, naramdaman kong mahal ako ng Diyos sa unang pagkakataon. Gusto kong makilala siya gaya ng pagkakakilala mo. Mariam. Ang matalik kong pinsan. Ang dating sumasayaw sa hardin kasama ko. Ngayon, isa na ring tagasunod niya. Pero ang tunay na tanong ay ito. Mapapatawad ko ba ang pamilya ko? Si inay na tumalikod. Si itay na pinayagang hatulan ako. Si Tio Abdul Rahman na hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Pinikit ko ang aking mga mata. Taimtim ang panalangin. Jesus, paano magpatawad ang isang anak sa pamilyang nagbigay ng krus? Tahimik lang. Pero dumampi sa puso ko ang isang pahiwatig. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Ang parehong salitang sinabi niya mula sa krus. At doon ko nalaman ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Para ako'y lumaya hindi lang sa apoy kundi sa bigat ng nakaraan. At ngayon, habang isinusulat ko ito mula sa isang lihim na lokasyon, hindi bilang alamat kundi bilang buhay na patunay, may tanong akong gusto kong iwan sa'yo. Anong apoy ang sumusunog sa'yo? Hindi mo kailangan maging prinsesa. Hindi mo kailangang maglakad sa apoy. Hindi mo kailangang perpekto. Kailangan mo lang siya. Tumawag ka sa kanyang pangalan. Ang Jesus na nagligtas sa akin mula sa apoy ay kayang iligtas ka rin. Ngayon, kung handa ka. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.